Awit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat to. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw nito tayo ay nagagalak sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Kaya't patuloy pa rin nating magpasalamat sa lahat ng mga biyayang kanyang kaloob. Tanda nito, patuloy nating itaas ang kahilingan sa misang ito, ang ating mga personal na intensyon, gayon din ang mga karaingan ng mga humihingi ng panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral, ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na suma sa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal.
dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan nyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig, at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na magiging huli, at maraming nahuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kahapon po, ang pagbasa po ay tungkol sa isang tao na lumapit kay Jesus at nagtanong, paano ba siya makapapasok sa paghahari ng Diyos? At sinabi ni Jesus isa-isa,
Ginagawa mo ba at sinusunod mo ang batas? At ang tugon po ng lalaking ito, opo, ginagawa ko ang lahat ng ito. At ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, isang bagay ang kailangan mo pang gawin. At ang sabi po ay, ano po ito? Ang gawin mo, bumalik ka ng iyong bahay, ibenta mo ang iyong mga ari-arian, at ibigay sa mga dukha. At matapos, sundan mo ako. Alam niyo po, itong lalaki pong ito ay umalis ng nalulungkot. Siguro po dahil napakayaman niya at baka naman kasi naging attached na rin siya doon sa kayamanan na mayroon po siya na hindi niya halos kayang iwan. At ngayon, ito naman po si Pedro. Ang sabi po ni Pedro, Panginoon, paano naman po kami? Kami po ginawa po namin lahat, iniwan namin ang aming pamilya, ang aming tahanan, ang aming ari-arian, ang aming bahay, ang aming lupa. Ano po ang magiging kapalit dito? At sumagot po si Jesus, makadaang ulit na ikaw ay tatanggap ng pagpapala. Pero parang ang sarap lamang pong pakinggan, ngunit napakahirap gawin. Imagine kung susundin mo po talaga ang ebanghelyo, abay anong mangyayari sa atin lahat? Di tayong lahat mahihirap na. Bakit? Kasi wala na tayong pag-aari, wala na tayong aangkinin, wala na tayong ipagmamalaki. Pero kapag tinignan mo, kung gagawin po natin palang lahat ito, wala po palang maghihirap. Bakit? Kasi lahat po tayo ay magbabahaginan, lahat po tayo ay magbibigayan, lahat po tayo ay magiging biyaya sa bawat isa. No wonder, ang reliyon po, ang sabi po nila ay ito. Kapag tinignan mo po raw, anong ibig sabihin ng reliyon? Religion is a way of life. Kapag sinunod pa lang natin, anumang uri ng reliyon, mayroon tayo, at gagawin nating pamantayan ang pamamaraan ng tinatawag nating puso ng pananampalataya, susugal tayo dun sa diwa ng ating paniniwala. Paano po natin gagawin ito? Makikita mo na ang lahat ng pagpapala na tinatanggap mo ay dapat maging bagay na gamitin mo para ikaw ay maging pagpapala sa ibang tao. Ngayon po, ang katotohanan po nito ay ito. Siyempre, lahat naman po tayo gusto natin guminhawa ang buhay natin. Gusto nating yumaman. Pero sa pagkakataon pong ito, in the process of dreaming and desiring na sana magkaroon ako ng pera, sana magkaroon ako ng kapangyarihan, sana maging sikat ako. Eventually, ano po ang nangyayari? Nilalamon po tayo ng ating pagnanasa. At ngayon, ang kayamanan po natin ang siyang nagdidikta kung ano ang dapat nating gawin. Dati-rati, ang gusto lang natin to possess material things. Pero in the process, ano po ang nangyari? We are possessed by the material things. Instead na inaangkin po natin ang kayamanang pinagkaloob ng Diyos sa atin, ang nangyayari, ang kayamanan ang siyang umaangkin sa atin. At kapag ganito po ang nangyari, hindi na natin pwedeng pakawalan at hindi na rin tayo magiging malaya. Iisipin mo, naku, baka kapag iniwan ko tong kayamanan ko, may kumuha. Naku, baka pag halimbawa lumalapit lang tang taong to dahil gusto niya lang makinabang sa akin. Nag-iisip na po tayo ng negatibo sa mga bagay-bagay na dapat sana naging hagdanan para sa ating pagmamahal sa Panginoon. Kung kaya't ang Ebanghelyong pong ito ay nagbibigay po sa atin ng warning na nagsasabi po sa atin, kung nais mong sumunod sa akin, huwag mong gamitin ang mga bagay-bagay na magiging hadlang sa iyo para sundan ako. Kung halimbawang ang kayamanan ang siyang magiging hadlang sa iyo para hindi mo makita na dapat mong sambahin ang Diyos, iwan mo.
Kung ang pamilya mo ang nagbibigay sa iyo at nagpapahirap sa iyo para isiwalat mo ang pananampalataya mo, unahin mo ang Diyos. Ngunit hindi po sinasabi sa atin na dapat mahirap ka. Lalong hindi po sinasabi po sa atin na dapat iwan mo ang mga mahalaga sa buhay mo. Ang sinasabi lang po sa atin ay ito: gawin mong ang Diyos mo ang kauna-unahang prioridad sa buhay mo, nang sa gayon ang buhay mo ay mapuspos ng pagpapala. Father, nagpupunta nga po ako sa Quiapo, nagdarasal ako. At sa aking pagdarasal, ito po yung sinasabi ko, sana guminhawa ako. Pero opo, nagdarasal tayo, nagpupunta tayo, nagsisimba tayo, at halos ang debosyon natin ay gano'n na lang. Ngunit ano po ba ang ating pinangahawakan at ano ang ating hinihingi sa Diyos? Kung gano'n, mga kapatid, pagkakataon po pala natin to para to purify our intention. Kung ang intention mo lamang ay para sagutin ng Diyos na ikaw ay guminhawa, kung ang intention mo lamang ay sagutin ng Diyos ang iyong mga dalangin na sana magkaroon ka ng pera para makapagbayad ng utang mo, sandali lang po, baka nagkakamali tayo ng ating hinihingi. Ang sabi po sa ating Biblia, seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Unahin mo ang paghahari ng Diyos at anumang bagay na gusto mo, ibibigay ng Diyos sa iyo. Sa araw pong ito, mga kapatid, ang hirap tumalikod sa kayamanan. Ang hirap iwan ang kapangyarihan. At lalong ang mga mahal natin sa buhay. Ngunit ang ating ebanghelyo ay nagpapaalala ng iisang bagay. Unahin mo ang Diyos at ibibigay niyan lahat sa iyo, anuman ang nanaisin mo. Kaya sa misa pong ito, dulog-dulog tayo at mananalangin, Panginoong Pong Jesus Nazareno, tulungan mo po ako na masundan ang yapak mo at hindi ang aking personal na intensyon. Nang sa gayon, ang bawat kilos ko, ang bawat iniisip ko ay hindi para sa akin, kundi para sa ikabubuti ng kapwa ko, tanda ng pagmamahal ko sa iyo, aking Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito, itinataas natin ang ating mga puso sa maalab na panalangin sa Ama. Ating itutugon, Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan, naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip maging mulat tayo sa pakikiisa
sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga kapansanan, naway madawa nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Magkalangit na Ama, tingnan mo ng may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ang iyong katotohanan ang aming buhay at bigyan kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga at pagpapahalaga sa amin ng iyong anak na si Jesucristo. Siya na nabubuhay, naghahari, kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gumitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mong mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay makapakinabang bilang pagpapala mo sa amin. Sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maahayag kahit ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin ang iyong pinakikiharapan sa mamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaysa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago siya pinagtiisang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo. Lahat ng mga pari, mga religyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa dagubili ng nagagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaraban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, At sumayo kapayapaan rin. sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, At sumayo rin. kapayapaan sa ating puso.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa iyong katawan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot sa amin ng pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong ulo at dumulog manalangin sa Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din po ang mga daladala nilang imahen, dasalan, gayon din ang kanilang mga panalangin. Sa pamamagitan ng pagbibindisyong ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila ay binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.